Hello Kathden fans! Mga items natin, si Kath mas special para kay Tisoy mga kasembreros. Tapos si Tita Long Gumatay, no? Tulay ng Kathden ito mga kasembreros, no? Klarong-klaro, mas sikat pa, mas malinaw pa sa sikat ng araw. And then ito may tinawag si Baby, si Sir Alden mga kasembreros, and marami pang iba. Pinakauna na nga rito mga kasembreros, itong di ba premiere night kagabi. And yung isa ko kanina walang voice over yun mga kasembres. Masabi kong mas special talaga si Ma'am Catherine kasi nga yung the way pa si Ma'am Heaven Paralejo, di ba yung leading lady niya dito. Although hindi naman kasi parang romantic yung yung tema ng pelikula. Pero masabi maikukumpara ko talaga yung pagiging espesyal ni attorney mga kasembreros kumpara kay Ma'am Heaven kasi parang yung yung pagiging clingy no ng premiere night ng Hello Love Again, yung mga titig, yung mga yakap, yung mga alam mo yung may something talaga sa Kathden mga kasembres kumpara mo dito kay Ma'am Heaven na merely for work or trabaho lang talaga sa pelikula ang ginawa ni na Ma'am Heaven at saka ni Sir Alden Richards. And parang nabalitaan parang may intimate scene yata itong out of order, pero alam kong trabaho lang naman yun mga kasembreros, no? At saka abangan natin ito sa October 2. So sobrang kakaiba talaga siya mga kasembreros, sobrang ang laki ng pinagkaiba kasi kay Ma'am Catherine parang hindi na sila maghiwalay, di ba, sa premiere night, parang yung kamay nila parang dito hindi na naka-glue na mga kasembreros na parang pinagdikit na yung kamay ng Kathden, and sila mismong dalawa parang hindi na mahiwalay mga kasembreros, yung mga titig ni attorney, yung pagpahid pa niya ng dumi dun sa damit ni Sir Alden, tapos worried si soon to be Mrs. Walker. Yung alam mo yung tipo na parang ang layo ng agwat, ang layo ng difference mga kasembreros ng the way Sir Alden and Ma'am Catherine kumpara dito kay Ma'am Heaven Paralejo mga kasus. Parang may distance nga no? Parang nung one time lang na nakita ko na humawak sa likod si Sir Alden dun kay Heaven ay nung parang umupo sila, no? Parang tapos umalis si Ma'am Heaven, tapos yun, so parang lang talaga, no? Merely lang talaga, parang friend and so on and katrabaho yung touring niya kay Ma'am Heaven Paralejo mga customers. Whereas kay Ma'am Catherine ay talaga makita mo yung closeness, yung intimacy, yung panatag sila ba sa bawat isa mga customers. Kaya team panatag po tayo. So although never nag-promote si Ma'am Catherine pa sa kanyang Instagram or social media account ng Out of Order ni Sir Alden. Naintindihan natin yun kasi minsan yung mga kontrata ni Ma'am Catherine, pinagbabawalan or parang may terms and conditions yan sila na ito, bawal ka mag-promote ng ibang movie pag hindi walang go signal and so on. So ganun siya mga kasembreros ka mabusisi. Kung kaya we understand na never siya nagpo-promote ng ibang movie, no? Or ng ibang project mga kasembreros. So not unless na pinayagan siya mga kasembreros. Pero hoping na sana ay mag-promote din si Ma'am Catherine mga kasembreros kahit pa paano bilang tulong kaya kaya Sir Alden mga kasembreros, kay Tisoy. And then ito, so talagang halatado si Tita Long Gumatay. Talagang ito ang tulay ng Kathden mga kasembreros, kasi nga after nung sa Empolo MNL na event ni Ma'am Catherine ay andito na naman siya kagabi sa premiere night ng Out of Order mga kasembreros. So knowing Ma'am Tita Long Gumatay na talagang solid Catherine admin at saka fan talaga ito mga kasembreros, and nagpapasalamat tayo kasi sila talaga yung andoon, talagang masipag sila mga kasembreros na mga fans para pumunta sa mga events ng Kathden. And nagpapasalamat tayo kay Tita Long Gumatay kasi parang gusto niya rin talaga si Sir Alden kasi nga ay mabait, may good record mga kasembreros, may good character, and yun nga talagang sobrang down to earth na nagmamatch sila ni Ma'am Catherine. So may mga video siya dito na in-upload din, nagpapasalamat tayo mga kasembreros. So low key lang ang Kathden mga kasembreros. So talagang sila ay busy lang in the meantime ng kani-kaniyang mga projects mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros si Sir Alden, ang dami niyang pinost sa kanyang Instagram story. So nagpapasalamat ako kasi marami tayong may update mga kasembreros,
na kanyang in-upload po sa kanyang Instagram story. So, siguro mga 40 ito mga kasombrero. Pero hatiin natin mga kasombrero. So, una, nag-post siya dito no, ng parang nakahiga siya. Tapos, ang nakalagay dito ay so much talent, baby. So much talent, my baby. Tapos, heart na emoji ang nakalagay mga kasombreros. Tapos, nakalagay dito ay hi Ninong, Alden Richards, I made this for you. Tapos si Georgina. Hindi ko lang kung sino si Georgina, no? Baka isa sa mga inaanak niya Soiti or ni Direk Alden mga kasombreros. Tapos ay naka-hashtag dito yung DGArt by George. No, sabi niya ganun, short for Georgina mga kasombreros, no? So much talent, my baby. Yes. Tapos nagpapakute siya dito. Parang may iniisip, no? Huwag mo na isipin si attorney. Joke lang po. So, yun po ay parang appreciation at acknowledgement ng talent ni director, actor, producer, businessman, Alden Richards, mga kasombreros, no? So, yun po siya. So, ang cute lang ni Sir Alden dito. And then ito, next item natin mga kasombreros, no? So, ang kanyang mga GMA Sparkle Artist Center na mga kabaro or mga kasamahan mga kasombreros ay nagpakita ng suporta of course sa premiere night ng Hilola ng Out of Order mga kasombreros. So andito sina Matt Lozano, yung mga iba dito ay mga bagong artista, no, ng GMA Sparkle Artist Center mga kasombreros. So mga young generations ito sila, no, pero parang dito yata si Heath, sila mga parang mga Amerikano, mga half, no, yung mga mestizo-mestiza, si Thesis, si Gio, si Renzo, si Barbara Forteza, si Barbie of course na nag-support din siya mga kasombreros, nakatag din dito. Tapos si Froggy Fairbank official, si Kyla Davis, no, ito magandang bata rin ito, no, si Matt Lozano of course, si Betong nakatag din dito, and so on. So para mga mestizo-mestiza ang mga nakatag dito, no, na mga younger generation mga kasombreros sa GMA Sparkle Artist Center. And then may mga iba dito na parang kasamahan, no, at saka nagsuporta din mga kasombreros. Si Joy Marcelo ba itong isa? Hindi. Si Vanilla Sky, kay si Direct Dom. Oo, si Direct Dom, yung isa dito, no. Si Dominic Zapata yata yan yung kanyang apelido, na batikang director din ito, si Direct Dom mga kasombreros, no. Tapos si Saint Aloysius 2002 nakatag din dito mga kasombreros. So ang daming suporta, no, kay Sir Alden mga kasombreros. So talagang tayo po ay nag-aantay ng movie na ito sa October 2 sa Netflix mga kasombreros. So and napansin ko talaga dito yung madami rin ang talagang sumuporta, no, na fans na present doon sa sa premiere night kagabi mga kasombreros. So meron din dito yung sa EDSA Shangri-La Plaza pala yung kanilang premiere night kagabi mga kasombreros. So si Gio and so on. Si Heath, no, tama. Si Heath, nakalimutan ang pangalan nitong si Heath mga kasombreros. Parang sikatin to na batang artista. And so on. So ito yung mga mestiza na mga October 2, 2025, si Kyla Davis and so on. So nakakatuwa, no, kasi ang daming sumusuporta. And alam ko marami pang mga artista, no, sila Ma'am Heart Evangelista parang nagpapatawag dito. Pero kasi dito ay parang wala silang mall tours, no, kasi nga hindi dito pinapalabas sa mga sinihan, sa Netflix lang talaga siya mga kasombreros. So parang yung ginagawa nila, nakikipag-collaborate lang sila sa Netflix sa pelikulang ito mga kasombreros, no. And yun nga sa November magkakaroon ulit siya ng premiere night doon sa parang contest yata ito sa na-mention din natin nakaraan sa Jagran Film Festival, na isa sa mga biggest film festivals mga kasombreros sa India or sa buong mundo mga kasombreros, no. Kasi yung India ay napakalaking Bollywood ba, kumbaga pa mga kasombreros ang term nila doon sa India mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros,
So picture taking and so on. So na-vlog ko na rin ito mga kasombreros kanina, no? So in the meantime, so yun lang muna, no, sa ating Kathleen items. Sana po ay yun sa corruption, no, nagsabi rin pala si Sir Alden, sorry po. Nagsabi rin pala siya about corruption, no, talagang hindi dapat mamatay yung issue na to. So support si Sir Alden sa sa pagsugpo ng corruption mga kasombreros. And talagang updated din sa balita, no, si Phenomenal Box Office King, kasi nga ang laki ng tax niya. So tapos papambulsa lang ng mga corrupt ng mga officials. So talagang malaking X ng malaking no-no mga kasombreros para kay Soiti. At sa kahit mga ordinaryong mamamayan mga kasombreros, no, nakakagalit talaga ito mga kasombreros. Alright, sinama sa ating Kathleen items, sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is September 29, 2025. Monday na po mga kasombreros, no? Happy Monday po sa bawat isa. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang Word of God. Ito po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, no? Ang title po natin ay Gaya ng Kalapati or Dove. Matthew 10 verse 16, Behold, I, Jesus Christ speaking, send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. So, ang harmless mga kasombreros, no, ang ating pong pinupoint out dito. Although, kapag titingnan natin yung bawat phrase na sinabi ni Lord Jesus Christ dito ay marami, no, kagaya ng tupa, no, sa gitna ng mga oso or wolves mga kasombreros, at saka para maging dapat daw maging cunning or wise tayo kagaya ng mga ahas or serpents, and harmless na gaya ng kalapati. So meron siyang na-mention na 4 na mga hayop dito. Pero ang lalagyan lang natin ng emphasis ay ang kalapati or dove mga kasombreros. So by nature, ang mga kalapati po talaga mga kasombreros ay mga peace lover, ito sila. Harmless, kumbaga pa sa English vocabulary natin ay mga innocuous sila mga kasombreros, no? Harmless, talagang sila po ay parang nagpapakumbaba lang every time they encounter enemies, every time they encounter yung mga danger or kung sino man ang mga hayop na gustong kumain ng kanilang mga itlog or ng kanilang mga mga inakay or mga anak mga kasombreros. Talagang ano na yan sila, ayaw nila ng gulo. Kaya ayaw nila ng dahil ayaw nila ng gulo, so magpapaubaya na lang sila. Kunwari aalis sila sa kanilang tinitirhan. Kunwari nakapag-lay na sila ng eggs doon or nakapag-panganak na doon yung mga parang napisa na yung mga itlog, no? May mga sisiw na, tapos may mga kakain or may mga panganib mga kasombreros. So hindi yan sila lumalaban. So yun po yung nature ng isang dove mga kasombreros na kung saan ay na-quote, no, or na-mention ni Lord Jesus Christ dito na maging maging wise, maging matalino tayo, pero maging harmless tayo. Or kung huwag tayong mapanakit, no? Huwag tayong harmful, huwag tayong mapanakit kagaya ng mga kalapati or mga dove, mga kasombreros. So, isa rin actually ang dove sa parang symbolism ng Holy Spirit, mga kasombreros. Kasi ang Holy Spirit ayaw niya rin sa isang lugar na magulo, maingay, no, talagang parang nagbubulyawan. So, parang sa isang lugar ayaw talaga ng maingay at saka magulong environment, mga kasombreros. Kung kaya ang kalapati parang isang representation din or inahambing or tinutulad mga kasombreros ang isang kalapati sa Holy Spirit ng Panginoon. Kasi pansinin nyo, kapag ang isang bahay na puro sigawan, puro away, puro gulo, walang pagmamahalan, so isa po yung manifestation, isa po yung patunay at saka pagpapakita na ang bahay na ito ay walang Diyos, no, hindi nakatira, hindi sentro ang Diyos sa bahay na ito kasi ang mga magulang nag-aaway, ang mga anak, so parang magulo, no, ganun siya, parang isang representation na hindi naghahari doon ng pag-ibig kasi nga, no, nakita natin na magulo at saka walang pagmamahalan sa bawat isa. So yun yung literal na proof na patunay mga kasombreros na yung banal na espiritu ng Panginoon ay hindi nananahan sa tahanan na iyon mga kasombreros or sa pamilyang iyon. So as simple as that. So ang scenario na ito, no, sa Matthew chapter 10 mga kasombreros ay ito na yung pagsisend or pagpapahayo ni Lord Jesus Christ sa kanyang 12 disciples. No, yung 12 disciples nga sina Peter, James, John, Matthew, and other
disciples, mga kasombrero. So, ito na yung instruction ni Lord Jesus Christ. Maging ganito kayo, ha. Padala kayo, remember, okay, alalahanin ninyo, no, sinasabi ni Lord Jesus Christ na para po kayo. Kasi ito ng train na Manila Jesus Christ for quite a long time. Nagturo si Lord Jesus Christ, no? Makita natin yan sa 4 Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, and John, mga kasombreros. Nagturo ang Panginoon, kasama silang kumain, kasama silang naghapunan, kasama silang basta kasi rabbi sila, si Jesus Christ ang naging guro, mga kasombreros, and these 12 disciples ang kanyang naging legacy. Sila yung magpapatuloy doon sa yung salita, yung pag-advance ng kingdom by sharing the gospel and the Messiah or Lord Jesus Christ, mga kasama. So sila yung nagpatuloy. So ito na yung isisend na sila. Parang may mission ba? Yung isang missionary, for example, na may training, may lessons, and so on. So after the period or times or span of training, ay ipapadala na sila sa mga lugar na naka-assign sa kanila, mga kasombreros. So ganito po yung nangyari. So pero yung mga final instructions ni Lord Jesus Christ ay nakakamangha, no? Kasi sabi niya, behold, no, maging alisto kayo, no? Behold, I send you out as sheep, no, bilang mga tupa sa gitna ng mga wolves or mga oso. So parang parang gustong sabihin ni Lord Jesus Christ na maging ready kayo kasi kayo ay kasing amo kayo ng tupa, kasing amo kayo ng mga doves or kalapate, pero yung inyong kakaharapin ay parang mga oso. So parang sacrifice ka doon or parang alay ka, mga kasombrero, no? Kasi kung ikaw ay tupa at makakarap ng oso, tendency kakagatin ka ng oso or gagawin ka nilang pagkain, mga kasos. Grabe, no? Grabe, mga kasos. And sa ating buhay ay isa po itong reminder sa atin, mga kasombrero, na yung mga wolves na ito ay ito po yung mga challenges natin sa buhay, na hindi natin kailangan maging war freak, hindi natin kailangan magbulyaw or dapat may self-control at may peace tayo, mga kasos, maging harmless tayo. Sa ating tahanan, kung tayo po ay magulang, no, at nakakatanda, we must be that kind of guide tayo sa ating mga anak, sa mga nakakabata sa atin in a godly way, mga kasombreros, no, na kung saan po ay maging tupa tayo, maging maamo pa rin tayo. We discipline, yes, no, dinidisiplina natin yung ating mga anak kung kinakailangan, pero do it with love, no. Para hindi mo sa disiplinahin kung hindi kailangan. So Matthew, ang verse po na ito ay nag-offer sa atin ng invaluable advice on how to navigate challenging and hostile situations. So nung na-mention dito ng Panginoon din na wise as serpents, ay nag-urge sa atin ito na maging matalino tayo, na maging shrewd tayo, maging strategic ba. Hindi kagaya ng ahas na mga gatomanuklaw or alam natin yung simbolismo ng ahas, no, si Satan, mga kasunod. Pero dito ay metaphor na representation or paghahambing, no, comparison ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, na tayo ay maging vigilant. Kagaya ng isang serpent, tayo po ay maging vigilant, tayo ay maging mapagmasid, mapagmatsyag, maging matalino, maging wais, mga kasunod, but in a positive way. So just like a serpent is cautious and calculated in its actions, we are encouraged to be discerning and thoughtful when facing adversity. So kailangan maging thoughtful tayo kasi maraming tao, sige, kuda lang sila ng kuda, pero hindi nila alam yung kanilang mga salita ay parang verbal abuse na, no, sa kanilang mga anak or sa mga taong nakakarinig dito. Lalo na sa social media, no, talaga ang mga tao makapost lang kahit ano ay parang hindi na, wala silang pakundangan, no, hindi nila iniisip ng 10 beses or 20 times yung kanilang ipopost, basta lang masabi nila yung kanilang sa kapitbahay or sa kahit na sino man dyan, mga kasombreros. So kagaya ng isang kalapati, kailangan maging harmless tayo. So pwede tayong maging matalino, pwede tayong magdisiplina, pwede tayong mag-correct, pwede tayong mamuna, pwede tayong mag-judge in a nice way, mga kasombreros, in a positive way or in a godly way. So kung parating sasabi natin dito na sometimes your words are not important, it's how you say those words sa taong gusto mong sabihan nito. Kung
it's the way, no? Kung kahit na ang harsh ng salita mo pero malumanay at saka with love mo sinabi, mga kasembreros, ay yun ang mas mahalaga. Kahit na kahit na sweet yung words mo, kung pasigaw mo naman na sinabi, at saka parang nandadarang ka, ay hindi rin yun ideal at hindi yun ang gusto ng ating Panginoon, mga kasembreros. Maging harmless tayo, kagaya ng mga kalapati, mga kasembreros, no? Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. So life is a like balancing act at work and home, constantly juggling tasks and relationships. The wisdom of Matthew 10:16 pushes us to be sharp like a well-tuned machine and gentle like a comforting presence or dove. Embrace this challenge. Be smart and kind, strategic and sincere, whether in your job or with your family or within your family. So, kailangan tayo po ay maging wais at maging harmless, mga kasembreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and gentleness and harmlessness, mga kasembreros, kagaya po ng isang kalapati. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros. Paalam po. I love you.